Hindi lamang ang Japan B-League ang nakarealize kung gaano kalaki ang maitutulong ng mga Filipino players para ma-improve ang kanilang team. Dahil pati ang Korean Basketball League, kung saan Pinoy pa ang Rookie of the Year last season, ngayong taon ay halos lahat na ng teams ay may Filipino import. 9 sa 10 KBL teams na ang may Pinoy import ngayon. Biruin nyo, isa lang ang wala at who knows kung may ihahabol pa ito. Paano ba naman impressive ang performance ng karamihan ng kababayan natin last season? Si RJ Abarientos pa nga ang Rookie of the Year with 13 points, 5 assists a game. Sayang lang at lumipat na siya ng Japan B-League this year. Pero marami pa rin ang natirang mahuhusay. Ang mga second season na ngayon sa KBL ay una, Renz Abando syempre, ang highest paid Filipino import last season. Saan niyang KGC pa rin siya na reigning champs din ngayon. At swerte ng team niya dahil tiyak na better player babalik tong si Abando dahil sa World Cup experience niya. Inaasahan pa rin ang 3-point shooting niya after he shot 35% sa labas last KBL season. Ganon din ang mga dunks niya at pati depensa bilang guard na may 1 block a game. Para naman sa Suwon KT Sonic Boom, ang youngest Filipino last season na si Dave Ildefonso. Slow start si Dave nung una, lalo mid-season siya pumasok sa KBL. Pero later on, ay medyo nakapaka niya na at nakagawa ng KBL career high so far na 17 points. At ngayong ikalawang season niya na, with more training time pa sa team this off-season, hopefully ay mas malabas na ni Dave ang laro niya. Si SJ Belangel naman ay magsistay rin sa Pegasus. May significant role din siya sa team ang mag-average ng almost 20 minutes a game. So, hindi lang ganun ka-consistent ang minutes niya every game pero kung may chance ay nakakagawa naman ng impact si SJ. Nakapag-set din siya ng career high na 25 points last season. Punta naman tayo kay Ethan Alvano, ang hanggang ngayon ay may tuturing na most experienced Pinoy hooper sa KBL. A bit of everything ang ginagawa niya sa Wonju. Scoring, passing, shooting, defense at iba pa. Kaya naman higit 30 minutes siyang nasa floor per game. Gamit na gamit talaga at malamang ay magpapatuloy lang yan ngayong taon. Si Justin Gutang naman ay sa Changwon LG Sakers pa rin. Naka 46 games siya sa kanyang first season with 14 minutes na playing time bawat laro. Quality minutes ang binibigay niya at nakapagtala pa ng KBL career high na 16 points sa final game ng Changwon. Good season finish para sa paparating na second year niya sa liga. Panghuli sa mga sophomores ngayon sa Korea ay si Calvin Epistola para sa Jeonju KCC. Sa lahat ng Pinoy last season, siya ang hindi gaano napapansin dahil low profile at mid-season pa siya pumasok. In 13 games, nagtala lang siya ng 3 points a game. So hopefully, mas makapagpakitang gilas na siya ngayon. Now, punta naman na tayo sa mga bagong kuhang mga Pinoy players sa KBL. Una, Joshua Toralba, dating player ng Blackwater sa PBA. At ngayon ay sa Goyang Sono Sky Gunners na siya. Sa kanyang buong career sa PBA, sa limited minutes, nagtala lang siya ng 4 points a game. Pero huwag kayo magpa-deceive doon dahil may bubuga talaga ang laro nito. Sunod, si Avan Nava para naman sa Seoul Samsung Thunders. Unknown prospect din para sa karamihan ng mga Filipino fans dahil katulad ni Epistola, pinasok sila ng Philcan Nation Select kaya out of the radar talaga. Pero wag ka, terrific shooter to. Sa huling season niya sa Canada ay kumana siya ng 14 points a game, shooting 42% sa tres. Impressive numbers and let's see if magta-translate yan sa KBL. Panghuli sa listahan ay si Juan Gomez de Leaño. Galing na ito ng Japan at Lithuania at ngayon sa Korea ay maglalaro naman siya para sa Seoul SK Knights. Malakas din ang team niya dahil nakaabot ng finals last season bago matalo kila Abando. Hanggang ngayon ay hinihintay pa rin na mag-breakout ang laro ni Juan sa international. Kaya sana ay mas maganda na ang laruin niya sa kanyang ikatlong taon sa pros. Yon, Abando, Ildefonso, Belangel, Alvano, Gutang, Epistola, Toralba, Nava at De Leaño. Sila nga ang mga Filipino imports ngayong season sa KBL. Sino ang tingin mong pinakamaganda ang lalaruin sa kanila?